Greg Slaughter kaya pala iniwan sa ere ang Titan Ultra maglalaro sa Zamboanga Valientes. Excited na ang mga Ginebra fans. Maglalaro na nga ba si Ken Mike Carino? April na nga at mainit na usapan ngayon ng mga Ginebra fans ay ang pagbabalik ng panibagong big man ng Ginebra na si Ken Mike Carino. Matatandaan nga na nakuha ito ng Ginebra via trade kapalit noon ni Ben Adamos mula sa Terra Firma. At marami ang natuwa dahil alam naman natin na kailangan ng Ginebra ng dagdag lakas sa loob ng painted area. Pero hanggang sa ngayon, hindi pa natin siya nakikitang nakakapaglaro sa Barangay Ginebra. At simple lang yung sagot dahil yan sa kanyang ACL injury. At alam naman natin na kapag ACL ang usapan, hindi yan basta-basta. Isa ito sa pinakadelikadong injury para sa isang basketball player dahil apektado ang tuhod, explosiveness at overall movement. Kaya naman, kahit gustong-gusto na siyang gamitin ng Ginebra, ay hindi nga minamadali ang kanyang pagbabalik. Ngayon, ayon sa mga lumalabas na reports nitong mga nakaraan, inaasahan na makakabalik si Ken Mike Carino in action ngayong buwan ng April. Kaya naman, ang tanong ng lahat, makakalaro na nga ba si Ken Mike Carino kontra El Birmen ngayong Sunday? Sa totoo lang mga chong, wala pang kasiguraduhan at malaki yung chance na hindi pa ito maglalaro. Oo, posibleng i-activate siya ng Ginebra anytime soon, pero hindi ibig sabihin nun ay agad siyang isasabak sa isang high-intensity game, lalo na kung ang makakalaban ay San Miguel Birmen, na kilala sa kanilang malalakas at malalaking players sa loob. At kilala naman natin si Coach Tim Cone. Isa siya sa mga head coach na hindi sinusugal yung kalusugan ng kanyang mga players. Mas pipiliin niyang maghintay kaysa ipilit ang isang player na hindi pa 100% ready. Last game nga lang ready si Japet na maglaro pero hindi na isinugal ni Coach Tim Cone. Kaya kung ako ang tatanungin mga chong, mas mataas pa yung chance na hindi pa maglalaro si Ken Mike Carino. At actually, mas okay yon. Bakit? Kasi hindi lang naman para sa isang laro si Ken Mike Carino. Ang tinitingnan dito ng Ginebra ay long term. Isa siya sa nakikitang future ng team, lalo na't hindi na pabata yung kanilang main big man na si Japet Aguilar. Sa ngayon nga ay may iniindaring injury si Japet, kaya mas lalong kailangan ng Ginebra ng presence sa ilalim. Pero kahit na ganoon, hindi pa rin nila minamadali si Carino. Ibig sabihin, talagang iniingatan nila ang nasabing big man. At tama lang yan, kasi isipin nyo mga chong, anong mangyayari kung pinilit siya tapos ma-injured ulit? Eh di mas lalong malaking problema yon, hindi lang para sa kanya, kundi sa buong Barangay Ginebra. Kaya ang focus ngayon ni Carino ay una, maibalik ang kanyang lakas, pangalawa, maibalik ang kanyang confidence, at pangatlo, makuha ulit ang kanyang game conditioning dahil iba pa rin ang ensayo sa actual game. At kapag bumalik siya sa 100%, malaki ang may tutulong nito sa Ginebra, lalo na ngayong conference na puro malalaki yung imports yung kanilang makakaharap. Kailangan ng Ginebra ng katawan sa loob, pang-depensa, pang-rebound, at panglaban sa ilalim. At dito papasok yung role ni Ken Mike Carino. Hindi man siya agad maging superstar, pero malaking tulong na yung kanyang magiging presence sa loob ng painted area. So para sa mga Ginebra fans na excited na makita si Ken Mike Carino, konting tiis pa. Mas magandang bumalik siya na handang-handa na talaga kaysa bumalik nga pero pilit at delikado. Sa huli, ang goal ng Ginebra ay hindi lang manalo ng isang laro, kundi manalo ng championship. At para mangyari yon, kailangan nila ng kompletong lineup at parte nga nun, si Ken Mike Carino. Kaya mga chong, sa tingin nyo, dapat na bang isabak agad si Ken Mike Carino? O mas okay, nahintayin muna siyang maging 100%? I-comment mo lang dyan sa ibaba. Samantala, Greg Slaughter kaya pala iniwan sa ere ang Titan Ultra maglalaro sa Zamboanga Valientes. Controversial nga ngayon itong si Greg Slaughter dahil okay na sa PBA at PBA Boards of Governor
na muli siyang makabalik sa PBA. Pero ngayon na okay na at may go signal na, ay ang problema naman ngayon ay si Greg Slaughter. Dahil ayon sa Titan Ultra ay ininjan nga daw sila ni Greg Slaughter kung saan bigla raw itong hindi nagparamdam at nawala na parang bula. Pero yung dahilan pala kung bakit biglang nawala ng parang bula si Greg Slaughter ay dahil maglalaro ito sa Zamboanga Valientes na kasalukuyang nasa Melbourne, Australia para sa isang tournament. At kahit iniwan sa ere ni Greg Slaughter ang Titan Ultra, open pa rin ang nasabing kupunan once na matapos yung stint nito sa Zamboanga Valientes. Kaya mga tiyong, ano masasabi nyo na iniwan sa ere ni Greg Slaughter ang Titan Ultra? Ano rin yung masasabi nyo? Dapat nga bang wag madaliin ng Hinebra si Ken Mike Carino? Comment mo lang dyan sa ibaba.